Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. It's collective reading. I'm just reminding you many times guys, it's collective reading. Upright ba yung Six of Wands? Yeah. You are victorious, nagtagumpay ka, nagsucceed ka, at nakikita ng madlang tao. Nakikita ng maraming tao. Madami ang believe sa galing mo o nakarecognize, no? Or madaming parang nag-cheer sa'yo. Yung may believe sila sa'yo. Yung believe sila sa napagtagumpayan mo. Sa victory na na-attain mo. Kasi maraming tao, daming kamay na nakaganyan. No? Public recognition. So, na-recognize ka nga eh. Magsisimula na o nagsisimula na. Ano yan? Nagsimula na bang ma-recognize ka sa public? Magkaroon ng public recognition. Nagsimula na nga daw eh. Na ma-recognize ka sa public eh. Sa mga ma-recognize ka ng mga tao. Ganun. Na you're great, you're good at something or you have achieved something na nagtagumpay ka over obstacles, challenges, blockages. It's achievement, guys. And you have a self-confidence, a real self-confidence. You have triumph. Para may mga tao nagpe-praise. May mga tao ba nagpe-praise sa'yo? Wala naman. Pero pangit yung guys na i-praise mo yung kapwa mo. Oh my God. Dapat mo i-praise mo. Ganon din yung pag-iidolo. Dapat only God lang. Wag mag-idolize ng tao. Ganon daw yun. Kasi nakalagay na sa Biblia, di ba? Yun ang alam ko eh. You have succeeded. Ano tong napagtagumpayan mo pati? Kung nagtagumpay ka, Ace of Pentacles. What's with the Ace of Pentacles here na napagtagumpayan mo? In reverse, the Ace of Pentacles din. Yung na-surpass mo yung mga challenges na naging unstable ka, naging unsecured, yung hindi mo na-attract, yung times na parang steady yon hindi mo na-attract. Pero itong dalawa to, upright to ha. Nailapag ko lang to na upright kasi. Clarify ko pa. Pero in reverse to. Yung parang na-maintain, steady siya na wala kang na-attract na opportunities, ganun, money, or parang pahirapan ba? There's no stability, opportunities na dumarating sa'yo, mapang long term at offer, a huge offer, mga ganyan ba? Pero, meron pa dito.
Yung feeling unsecured ka, yung mga times na ganun, pero nalagpasan mo yun, guys. Creation of life. Ngayon ay you are on your own power with the Empress. You will be leading somewhere na malayo. With the Two of Wands, yung mission mo na galing sa malayo. May mission ka galing sa malayo, yun ang pagtagumpayan mo. Parang, it's a divine plan. Divine plan. Hindi. It's a part of divine plan, yung pagdaanan mo to na parang nag-steady na ganun na parang hindi mo na-attract mo opportunities, money, naging stable ka. It's part of, yes, it's not a divine plan, no? Exactly, it's not a divine plan na word, no? Na hindi ganun ang clarification niya, kundi it's part of a divine plan. It's part of a divine plan. It's not a divine plan. No, it's part of a divine plan. Yun ang narinig ko na sinabi ng guide ko, ha. Kasi minsan narinig ko talaga yan. Klaro talaga yan. Yun ako kasi nag-guide dito ngayon. Angel ba nag-guide dito ngayon? O angel na nag-guide dito ngayon. Minsan klaro yung narinig ko yan. Yan yung tinatawag, guys, ng clear audience. Yung maririnig mo yung mga hindi marinig ng iba, no? Pag kinakausap ka ng angel, alam niya ng mga yung mga may mga psychic abilities o yung mga clear, yung may mga kakayanan katulad ng iba naman yung medium, yung makakonect ka, search na lang. Kuha ka ng information, makakausap mo yung mga spirits, entities. Depende sa kakayanan mo, ganun. Depende sa abot ng mo. Nakakayanan mo, ganun yun. Ganun yung medium. Di ba meron pang isang mental telepathy? Yan yung mga psychic abilities. Madami yan. Yung makabasa ka ng isip ng tao. Ganun, mental telepathy. O yung you can talk through your mind. Gamit yung isip mo. Yan ang mental telepathy. Iba-iba yan. Madami pa yan. Pwede din yung senses mo, napaka-sensitive. Maramdaman mo pag may mga entities or spirits sa paligid or kung ano pa yung maramdaman mo sa sense mo. Pagbukas naman yung third eye mo, ay makikita ng third eye mo kahit naka-close yung mata mo. Yung third eye ang makakita niyan kasi hindi naman yung mata mo talaga makakita niyan. Yung third eye mo makakita niya ng yung mga entities. Yung mga I think it's perception pag naka-close. Kasi yung third eye nasa naman Yun ang pagkaalam ko pero yung sinasabi ko na pag naka-close yung mata mo, kaya ako sinishare sa inyo para dagdag kalaman natin. Pag naka-close yung mata mo, makikita mo yung mga entities. Pag
may ganong kakayanan. I think it's perception din. Or third eye nakakita nun. Entities. Entities and lalo pag sensitive yung ano mo, senses. Or malakas yung perception mo. Makikita mo yung mga entities. Kahit naka-close yung mata mo. Kahit pirangan pa yung mata mo. Mga ganun ba? You will see them. Yan ang mga psychic abilities. Yan po yun. So yan, sample ko sa inyo ng mga about sa mga abilities na mga ganyan. Yung psychic attack naman, ano yan? Normal na yan sa tao na nakapag-psychic attack pag evil and frustrated yung mga tao and puno ng envy. Pag evil yung kanilang aura. Minsan na psychic attack na yung tao dahil sa inggit nila, isip sila ng isip mo sa tao na yun. Kung mahina yung auric field ng tao na yan, lalo kung may pinagdadaanan pa. At minsan nga kahit hindi mahina yung auric field ng tao na yun ay napiktuhan. Lalo kung mayroong cord at string na naka-attach sa inyo ng tao na yan, yun nasa psychic attack yung tao na yan kasi may string at cord. No, ganun. So yun po. Kasi connected nga po yung mga tao di ba? Connected, may mga strings kasi naka-attach sa mga tao. So you can send messages. Parang ganun. Or energies. Mga ganun. So ano pa? Yung kakayanan naman na magpagana ng mga spell na yan. Di ba yung iba nagdi-devotion pa. Nagpupudir pundo para lang para lang makapagpagana sila. Yung mga sa witchcraft na yan guys, galing yan sa demonyo yung kapangyarihan na yan. Galing yan sa devil. Hindi naman yan sa Diyos yung mga ganyan. Sino ba nag-introduce yan sa mga tao? Mga fallen angels. Tricks na mga fallen angels yan sa mga tao. So, pag alam mo na, no, ay maging aware ka na ay sa fallen angels pala yan. So, kukunin nila yung kaluluwa. Pag alam mo na galing sa kanila at alam nila kung ano yung maging consequence na kukunin nila yung soul, no? Lalo pag hindi tumigil at tinuloy-tuloy. Ito para lang to sa willing, no, na magbago, willing na ituwid ang landas nila. Pero sa mga ayaw, ay hindi ako namimilit sa inyo. Hindi to para sa inyo yung mga advice na to. Yan ang masasabi ko. Sa mga ayaw, kasi iba-iba yung nanonood dito So, ayan. May mga tao kasing pilosopo. May mga tao kasing kahit alam nilang mali yung ginagawa nila, pinagpatuloy nila. Because they want to do it. They enjoy doing it. Kahit alam nilang unfair, injustice, hindi tama. Because they're enjoying what they're doing. So, it's their choice, it's their life, no? Alam na nila yan. Madami na akong videos na ginawa dito tungkol sa mga ganyan, kung ano yung consequence niya. It's a part of a divine plan from afar. Ibig sabihin sa heaven. Sa heaven yan galing yung divine plan na yan. Kaya divine plan. Galing sa malayo yan yung divine plan. Connected dito. And then, you will bear. Parang mabigat yung dala-dala mo. Parang hindi lang ikaw. Ano itong simbolo na to? Sa tiyan mo. Ano simbolo niyan?
parang mabigat, parang ang bigat ng buhay, ganun, ang bigat, parang may mabigat na parang ano yan, mga responsibility. Hindi. Baggage. Ayun, baggage. Na may mga deceit, it's baggage. Baggage. Yes, it's Empress, pero yan ang iba-iba kasi yung ano eh. Reading. Baka magtaka kayo So, baguhan pala siya, nag-aaral, no? Bakit ganun? Kasi, ganun talaga pagka tumatagal ka ng nagbabasa ng cards eh. May mga hindi ko ma-explain sa inyo. Gina-guide lang ako ng guide ko. The moon. Yan yung mga ginawang parang pinabigatan ka, ginawan ka ng mga, pinaranas ka ng mga, yung kinreate ng iba, ng mga illusions, deceit, schemes, pinakonfuse ka, there's confusion dito, there's fears, naramdaman mo, and parang matamlay yung katawan mo, parang mabigat, mga ganon, kasi parang may dala-dala ka nga eh. Yan o. Parang yung ginawang tricks, deceit ng iba, scheme nila, pwedeng dumanas ka ng like witchcraft, gagawa ng mga tao na gumawa ng witchcraft sa'yo. Tama. Na parang pinastagnant ka, tinali ka, tapos mambigat ng katawan mo, gagawa ng witchcraft. Yun yung mga pinagdaanan mo. So, see, connected. Hindi nyo talaga ito makukuha pagka baguhan pa lang kayo. Yung mga ganito. Kasi malaliman na to guys eh. At ito kasi, ginagay lang ako dito. Nakitaan nyo. Sabi ko, narinig ko. Ayun ang sabi ng guide ko. Kasi klaro talaga eh. Pag klaro, hindi ko na kailangan clarify pa yan. Sinasabi nila sa akin. A two of wands, it's part of a divine plan na pagdaanan mo yan. Bakit? Ano bang reason? Tanong natin. Para magtagumpay ka. Like now, no? Para maging strong ka. Ganun naman kadalasan eh. Para ano pa, kung bakit pinagdaanan mo to. Yung part ng divine plan na to na dumanas ka ng instability, mga ganyan, na naging unstable ka, unsecured, at mga ginawan ka ng mga scheme, deceit, witchcraft. Bakit? Seven of Pentacles in reverse and Ten of Cups. Ganyan talaga guys pagka mga may mission ka, may purpose na binigay ng langit sa'yo, ng kalangitan. Minsan, mag-doubt ka pa sa sarili mo. Kung bakit, kung totoo ba yung sinabi sa iyo ng God, mga ganun, no? Lalo kung may mga influences pa ng iba, lalo pag sa mga times na to na nasa challenging times ka, na may mga illusions, kino-confuse yung isipan mo, kasi ganun talaga yung pagdadaanan mo eh. Ibig sabihin, may mission kanyan, kaya it's part of a divine plan yung pinagdaanan mo. May mission or purpose in life. Ganun talaga yun. Pero minsan magda-doubt ka pa sa Diyos na, bakit ganun? Inayaan na ganun, nagawin niya sa iyo yung mga tao na gumagawa ng scheme, deceit. May mga ganun eh, na times, lalo pagka nasa challenging times ka, na parang tingin mo pinabayaan ka ng Diyos, ng God. Mga ganun ba yung maiisip mo pag mga nasa ganito kang stage, ganyan. Pero, hindi ka naman nila yan pinababayaan pag mga ganyan. May nagbabantay pa rin sa yan. Kailangan mo lang talagang pagdaanan yung divine plan. Yan, na gawan ka nila ng scheme, deceit ng mga tao. Yung parang
Alam niyo yung pinadaanan ng Jesus Christ at ng mga prophets at ng servants of God, ng mga righteous and good people. Yan. Ano ba yung mga prophets? They use their tongue, their words, their mouth. Jesus Christ, di ba? Their words, their mouth. Hindi sila yung manahimik lang na parang hindi magsalita. Kasi yun ang mission nila yun ang purpose nila to speak the truth, to tell the truth, to share the truth. Kung ano yung ang dapat sabihin. Ganon, di ba? Masaktan mang iba or hindi. Or magustuhan man nila or hindi. Kasi yun ang katotohanan. Yun ang totoo. Yun ang dapat na sabihin. Di ba ganon? Iba naman yung pag nagalit tayo na pag ginawan tayo ng pang-abuso na makasabi tayo ng mga minsan bad words, no? Pag ginawan tayo ng hindi maganda, injustice ng iba, mga ganun ba? Ewan ko lang sa iba sa inyo kung nagsabi ba kayo ng mga bad words, gano'n. Na, lalo pag naglalagay kayo ng boundary na ayaw nyong lumagpas sa linya yun. Kasi ako ganun naglalagay talaga ako ng boundary kasi ang abusado, tingin nila yung pang-abuso, yung pagka alam nila na soft-hearted ka, kind-hearted ka, at hindi ka naglalagay ng boundary, ay abusuin sila. Talagang lalagpas at lalagpas yun sila sa linya mo. At palala ng palala yan. Ganon yung mga yan. Dahil parang wala yun silang sense of right and wrong. Kaya you have to stand your ground. Kasi sa mundong to, hindi lahat ay mabuti at marunong rumispeto sa ground o sa boundary ng iba. Para sa kanila, it's opportunity. It's an opportunity. Pag inopen mo pag binuksan mo yung boundary mo para sa kanila. Pag hindi ka naglalagay ng boundary. Yun ang natutunan ko din sa buhay. Isa ako natutunan sa buhay. So, diba? It's wisdom. Wisdom yan, guys, Don't accuse me na, bakit sinasabing wisdom? Wise pa siya. Wag ganon. Kasi bata pa talaga ako. Wag ganon. Wag maging yung inggitira ba? Yung pinapairal yung insecurity. Bata pa talaga ako. Binigyan na talaga ako ng God ng wisdom. Inborn na yun. Kasi, nakita niyo naman sa pananalita ko Kaya ako, totoo lang yung sinasabi ko. Kung ano alam kong totoo. Noong mga elementary pa ako noon, bata pa talaga ako dati, mahilig na talaga ako manalangin. Araw-araw yun. Nagro-rosary ako, nananalangin talaga ako. Pinanaginip ako ng God na dun sa may alibi namin banda. Yung alibi yung sinasahuran ng ulan ba, galing sa bubong. Yan, malaking alibi yan. Mayroong kalatsutsi doon, yung kalatsutsi na puno. Tapos may maganda yung bulaklak niyan pink yung nandun sa amin dati. Pink yung bulaklak nun. Hindi naman gano'ng kataas yun. Parang lagpas tao lang, ganun. Yun ang panaginipan ko. As in God talaga yun ang panaginip sa akin noon. Bata pa ako. Pinapanaginip na talaga ako ng God na binigyan niya ako ng wisdom. May nakasulat dun sa bawat dahon. Bawat dahon, isang word. Madami siyang binigay na gift sa akin. Binigay niya daw sa akin yun. Yung naalala ko lang doon, wisdom. Wisdom lang talaga naalala ko na word doon, pero madami yun. Hindi ko na pagka umaga, ano ba yung iba? Sabi ko, hindi ko na maalala. Wisdom lang talaga yun naalala ko. That's why. Nakaka-observe ako ng mga hindi na-obserba ng iba.
That's why naka-acquire ako ng wisdom na na-share ko sa inyo. Kung manotice nyo, kung marunong kayo mag-acquire ng wisdom, kung alam niyo yung wisdom, madaming wisdom sa mga readings ko. Na dito nyo lang nalaman. Nandito nyo lang nadiskubrihan, na dito nyo lang nalaman. So, yan. Hindi ako narcissistic. Kasi kung narcissistic, parang binuboost yung sarili. No, I'm not defensive also. I'm just telling you the truth. Kasi iba masyadong pinapairal yung insecurities, inggit. I just clarify it to you na hindi yan yung narcissism. Kung ano lang yung totoo, yun ang sinasabi ko. O yung narcissistic ay kahit gagawa siya ng kasinungalingan, gagawa ng kwento para lang i-lift up yung sarili niya or yung nasa center of attention siya. Ako hindi ako ganun eh, na gusto ko nasa center of attention eh. Kaso lang prank ka na talaga ako. Sabihin ko lang kung ano yung totoo. I will tell the truth. Magustuhan man ng iba o hindi. Basta yun ang totoo eh. Ganun talaga ako. So yan. And yun, sinishare ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, para alam nyo, no, na wisdom yan. Yung iba kasi masyadong, judgmental, masyadong mang-criticize, no. Pero, ni isang wisdom, hindi sila nakagain ng wisdom. Dahil, they think of themselves na alam na nila lahat. Kahit kaalaman, parang they refuse to learn, to absorb knowledge. Kahit knowledge, kasi parang bang nagmamagaling, parang pangit ata yung word na yun. Parang iniisip nila na alam na nila lahat, kaya kahit magtanong, ayaw nila magtanong kasi magmukha silang walang alam. You know guys, sa mundong to, you have to ask kung hindi mo alam. Kasi ang lahat ng tao dito sa mundong to, madaming bagay pa dito sa mundong to na hindi alam. Yung ganun ba? Lalo na yung malaliman, lalo yung wisdom. At yung mga hidden knowledge. Kasi, habang nag-grow ka, habang lumalaki ka, habang tumatanda ka, you will learn eh. If you know how to learn. If you will gain wisdom or you can acquire wisdom if you know how to acquire wisdom. How to gain wisdom. Ang tao, kung yung pinag-aralan ay chismis, kafulisyan, kung yun ang inintindi, hindi na matututunan, hindi wisdom. Wala silang alam sa wisdom. Kung paano mag-acquire ng wisdom. So, yan. Dito na naman tayo. So that alam nyo kung ano yung wisdom, kaya iniisa-isa ko dyan. Huwag masyadong mag-criticize. Tinuturuan ko kayo kung ano yung wisdom. So that ma-identify nyo kung ano yung wisdom sa mga hindi pa marunong mag-acquire ng wisdom. Na malaman nyo kung ano yung wisdom. Yun, isa yun sa wisdom. Yung sinabi ko kanina. Kasi yung iba tumanda lang, hindi marunong mag-acquire o hindi nakakagain ng wisdom. Hindi marunong mag-acquire ng wisdom. So, tinuturuan ko kayo. Isa-isa ko. So, ayan. It's part of my mission also. Sabi na akin, to teach you how to acquire wisdom. Or else to teach you wisdom, knowledge, and wisdom, and yung merong impyerno. So yan, kung na-notice nyo, sa marunong mag-acquire ng wisdom, may mga wisdom yan dyan kayo magpupulot. Karamihan sa videos ko, napakarami. Happiness, divine love, yun ang mapupulot nyo dyan. Yan, ang ma-benefit nyo sa papanood ng videos dito. Isa yan.
happiness, divine love, blissful relationship. Para maging happy ang buhay mo, colorful, filled with happiness, and ma-unite kayo ng person na meant for you. It's divine love. It's part of a divine plan for sure. Na ma-unite kayong dalawa. Kasi, ano yan parang part of the divine plan at ina-align kayong dalawa. Para pag nagsama kayong dalawa, ay you will love each other. Yung mamahalin nyo ng tunay yung isa't isa at suportahan nyo yung isa't isa. So, ibig sabihin yung magiging partner mo, may mga pinagdadaanan din siya. Part din ng divine plan. Para magkaroon ka ng emotional stability, domestic joy, para magkaroon ng harmony sa relationship ninyo, para maging blissful yung pagsasama ninyo, yung relationship ninyo. Yan ang dahilan kung bakit dumaan ka sa mga ganyan. At para in reverse to. Para hindi ka na magtiyaga para hindi ka ma-taken for granted. Para, yun ang term dyan. Yun ang sinabi sa akin. Para hindi ka ma-taken for granted. Para hindi ka magtiyaga sa situation or relationship or anything na walang growth. Para magkaroon ng growth. Para hindi tenga yung hindi stagnant, hindi tenga yung buhay mo. O para hindi kulang. Hindi kulang sa yung parang kulang, there's luck. Para hindi kulang, hindi luck sa harmony, sa love, sa happiness, yung pagsasama ninyo, connected dito, para alam yung relationship ng ibang tao, guys, na parang walang growth. Parang nagsasawa sila sa isa't isa sa huli. Parang boring, parang ganun. So, para hindi ganun, no? Para hindi ganun yung kahinatnan na maging relationship ninyo. Para tingnan ko. Meron pa yung mensahe dito. Para hindi ka magtiyaga o yung magtiyagang mag-antay sa tao na pinapaantay ka, ganon. At para malaman mo yung worth mo, na hindi mo dapat sinasayang yung panahon mo para lang sa isang tao, or para malaman mo yung worth mo, yung halaga mo, yung value mo. Para madami pang mensahe ito. Para malaman mo yung value mo. Na hindi mo dapat pinagtsatsagaan yung pinapaantay ka, yung wala kang yung kunti yung kinikita mo, kunti yung income mo,
Yung parang wala kang value, dapat mong alisan or kailangan mong mag-move on, to let it go, to leave that situation or person. Alam mo yung para pag magkaroon ka ng self-worth, self-love, and pataasin mo yung value mo. You will not stay or stick sa situation na walang growth, wala kang value, wala kang halaga. Yung ganun ba, na pinapaantay ka pati. Pwedeng ganun, mga ganun yun. Sino ba yung person na mapapangasawa mo na yan? Ay, ba't ito yung ginamit ko? Sino yung person na yun na mapapangasawa mo, na magkakaanak pa kayo, mukhang magkakaanak pa kayo eh. Ay, death card. Na stuck. Stagnation. So, ganun yung pinadadaanan niya ngayon. Pero, resistant to change. Inner purging, stagnation, inability to change, stuck, decay, repeating negative patterns. Parang ulit-ulit niyang nirepeat, ulit-ulit siyang ginagawa yung mga negative patterns, yung mga gawain niya na mga negative, na stuck. Parang hindi magbago ba, walang pagbabago. Ito yung person na to. More clarification with the death card here. Yan ang meaning yan dyan sa card na yan. Ay, there is a new beginning. Or death and rebirth in reverse. Iba kasi dito yung kanyang meaning dito. Judgment. Parang may nagbago sa person na to. Based sa kung hindi dito ang susundin yung death card kasi may sarili itong meaning. Clarified by this. Dumaan to sa transformation. And now this person is starting a new beginning sa buhay niya. Yan. Natapos na yung transformation. At hindi na siya yung clouded yung isipan niya. Paired with this, hindi ko susundin yung meaning dito. Hindi na siya nahirapan, yung parang dumadaan sa tunnel na madilim, ganun. Kaya clear na yung isipan niya with a judgment. Clear na yung the way siya mag-judge. Alam niyo, mag-judge, mag-isip, mag-judge situation, mga bagay-bagay, gano'n. At nagkaroon na siya ng final decision daw. Na-awaken to ngayon. Kakaroon ng wake-up call, no? Na-realize niya na, naliwanagan na siya, nakaklaruhan na siya sa life purpose niya, sa inner calling niya. Yan. At nakakaruhan at naliwanagan niya yan kung ano yung gusto niya talaga, kung anong dapat niyang gawin.
Para ba hindi na siya napipiste kasi in reverse na yan siya guys. Maliwanag na pati yung isipan niya, hindi na clouded, hindi na uh, blocked, hindi na naku-confuse yan pagka ganyan. Clear na nga yung isip niya eh. Yung mind niyan, lalo yung judgment niyan. Main energy mo. Kung hindi ko sabihin na yan, wisdom yan. Katulad ng kanina. Hindi alam ng iba yan na wisdom yan. Para marunong na, yung hindi marunong dyan mag-identify o mag-determine ng wisdom. Alam na nila kung ano yung wisdom. Sample ng wisdom. Yan. So ano pa? Madala lang kasi talaga sa mga tao ang marunong mag-acquire ng wisdom, na alam yung wisdom talaga. Yung mga samples ng wisdom, kung paano ba, ano ba yung wisdom. Yan. Isa yan sa mission ko. Maliban dun sa sinasabi ko na may impyerno, no? Ay, iba. Tuwang-tuwa pa. Kasi nga foolish eh. Tuwang-tuwa pa na ano daw, nanakot. O kaya ay kung ano pa yung mga rason nila, no? Na, para lang hindi nila maramdaman yung takot kasi gusto nila ipagpatuloy yung kanilang mga ginagawa. So, it's up to them, no? Kung ipagpatuloy nila yung foolishness nila. Gusto po mang challenge, mga ganon. Ano yung mga narcissistic kasi na. So, ano pa? Narcissistic, para bang they think high of themselves. Yun ang mga totoong narcissistic. Yung foolish, walang wisdom. They believe on what they're creating on their mind. At kadalasan yan, lies. Na tinataas nila yung sarili nila. Hindi connected sa katotohanan o sa truth. It's all lies na kinreate nila sa mind nila. What they believe on themselves. Pero full of insecurities. Mahilig silang i-compare nila yung sarili nila sa iba. Tapos, gagawa sila ng scheme, deceit, kasi gusto nila sila ang center of attention. Ang gusto nila ay sila ang mataas. No? So, they believe na mataas sila, mababa yun. Basta ganun sila mag-isip. Kahit di man nila sinasabi yun. Ganun sila mag-isip. Kahit foolish sila, isipin nila they're wise. Kahit hindi sila marunong mag-acquire ng wisdom. Baliktarin pa nila yung totoong wise na marunong mag-acquire ng wisdom, na nakakagain ng wisdom, yun sabihin nila na foolish for sure. For sure. Ayon sa kwentuhan nila. Pero yung paggagasip nila is ka-foolish yan na. Lalo na yung ginagawan-gawa nila ng kwento yung iba. Pag nagkwentuhan sila, pare-paro lang naman silang foolish. Ka-foolish yan na yan. How they can say na wise sila. I'm not defensive. I'm just telling the truth here. Dahil yun na ang totoo. And that is wisdom. One of. Pero light lang yan siya. Hindi yan malalim na wisdom. Light lang. Yung kanina, malalim yun. Kaya, kinlaro ko. Wisdom yun. Wisdom. Ano pa? Tungkol sa person na to, na mapapangasawa mo, makasama sa buhay, pwedeng new person, present person mo, or past person na. Ano tungkol dyan sa tao na yan?
Siya talaga yung counterpart mo. Pair kayong dalawa. Yung isa sa inyo, positive, optimistic, and courageous. Kasi may blue. And confident din. Yung isa napaka-brave, napaka-tapang, napaka-fearless, napaka-passionate. Pareho kayong passionate kasi may hint ng red din naman tayo, passionate. Pero more on positivity itong isang to. Yung isa napaka-tapang, napaka-aggressive. Ganon. Napaka-fiery. Both of you fiery personality. Confident din. Sino ba yung nakapula sa inyo? Ikaw ba? Ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yan. Sumisimbolo ng thought. Well, clarification lang naman. Ikaw tong nakapula. Na matapang, fiery, aggressive, fearless, confident din. As well as courageous din. May blue dito. Mag-isip, courageous din. Yung person mo napaka-optimistic, positive. Bold and daring, both of you. Both of you, bold and daring. Masyadong hot. Madali kang uminit. Parang gano'n. Iba-iba yung personality ng tao. Meron talagang tao matapang. Na aggressive, madaling maging aggressive. Pagkatao mo na talaga yan. Parang ganyan ka kinreate ng God dahil sa purpose ninyo. Hindi. You need to balance yourself also. Na huwag maging calm you need to calm your anger, your aggressiveness. Matapang, yun ang personality mo. Maaring dahil ba yan sa mga pinagdaanan mo sa buhay? Hindi. Dahil ba sa ganyan ang combination ninyo? Balance, para balance guys. Para balance kayong dalawa. Para balance kayo. Ayan, balance daw. Pag dalawa kayo pinagsama, ay, ano yun? Anong kalalabasan? May purpose and may mission kayo together. Purpose or, ano yan, destiny? Hindi. Purpose na gagawin together. Purpose yan guys na gagawin together. Mabuo kayo. At for sure, napaka-strong nyo. Wise, clear, yung isipan ninyo. Very courageous, confident na gampanan nyo. Purpose ninyo na yan. Napakalakas, no, pagkaganyan. Pag pinagsama kayong dalawa. Ayun. Ano pa? Yung sa'yo energy mo. Ito yung energy mo. Clear and sharp yung mind mo. Idealistic ka. Broad yung mind mo. Malawak yung mga nalalaman mo, alam mo. Parang you have the eye to, na nakikita mo to see. Nakikita mo yung mga knowledge o yung mga obserbahan mo, nakikita mo yung sa outside world, yung mga nalalaman mo yung mga information, yung mga madaming bagay kasi broad na eh. Malawak yung kaalaman mo, yung mga malawak yung kaalaman mo. Your mind is capable of accumulating knowledge and information or kung ano pa. So yan. Your mind is bright. Your mind is so bright and
clear chakras mo, na purify yung energetic field mo kasi white to. Talaga na-purify o napupurify until now. Ayan. Lahat ng brain cells mo ay active. And your mind is powerful. And powerful kasi knowledgeable pagka ganyan, no? Madaming alam. Kasi daw, ang sabi ay kay Ernie Baron, knowledge is power. Yan. Iba naman, pag alam nila knowledgeable ka, smart ka, bright ka, matalino ka, gagawa sila ng witchcraft spell para, ano daw, o ritual para i-harm yung mind mo. Para gawan, ganun yung ginagawa ng iba sa akin eh. Bakit ko alam? Nasisense ko. Kahit hindi ko pa itanong sa bara, nasisense ko yan, may ginagawa sila ng mga trick, scheme, o witchcraft. Lalo na dati. May ginagawa sila ng mga scheme, deceit, para manipulahin yung isipan ko, para gawa ng deceit o para maging makalimutin, mga ganyan. You know, yung mga evil na mga tao na yan, sa impyerno bagsak na mga ganyan tao. They are not fair. Mga ano sila yun, masyadong maskim. Gumagawa sila ng mga evil doings. Kasi dahil sa inggit nila, sa insecurities nila, kaya gumagawa sila ng mga ganyan. Yan yung mga taong kinukumpare nila yung sarili nila sa isang tao. Gagawa sila ng scheme pag alam nila na you're good at something. Or meron ka na wala sila. O witchcraft. Ganon yung mga yan. Pero sa nambagsak na lang sa impyerno. Yan yung mga taong hindi patas. Mangharm. Kasi ang gusto nila sila yung great, sila sa kanila sila yung makikita na magaling, matalino. Kontrolin nila yung iba, i-harm nila yung iba pag alam nila na mas higit sa kanila. Yung ganon mga tao. Well, ang bagsak naman yan sa impyerno yan sila. Yan ang mga signs ng evil. Mga madaya pati. Yung wisdom na yan, inborn na yung binigay sa akin ng God. Madami pa yung binigay sa akin ng God. Bata pa ako nun. Nanaginip ako ng God niyan. Ano pa? Tungkol sa'yo. Ina-embody mo energy pa. Ayan. King of Earth. You're practical, grounded, hardworking. You love nature kasi color green, no? You're passionate sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Sabi ko rin hardworking eh. Reliable. You're intelligent. Intelligent ka. Para kung sa impala pa, madami ng sanga-sanga o sa usano, madami ng sanga-sanga yung horn mo, yung sungay mo. Kasi nga, sa impala, parang madami ng sanga-sanga yung sungay. Kasi nga, para madami ka ng, parang ano na ibig sabihin,
well experienced, you're old. Kasi mabibilang daw yung edad ng usa based sa sanga-sanga ng kanyang, kung ilan yung sanga ng kanyang sungay. Diyan mo daw malalaman kung ilang taon na yung usa na yan. So, ibig sabihin, kasi maraming sanga-sanga na to, parang madami ka ng experiences sa buhay kasi you have grown up. Madami ka ng experiences at matagal ka nang namuhay dito sa mundo to. Para bang you're matured already mag-isip, mga ganun. Or pwedeng may edad ka na, parang ganun, no? Parang ganun. Pwede natin sabihin na madami ka natututunan. Parang madami ka ng alam, madami ka ng experiences sa buhay, mga ganun. Kasi matagal ka nang nabuhay sa mundong to, parang gano'n. Mga ilang taon na. And connected with this, na you're intelligent, madami kang natututunan na sa mundo, madami kang natututunan sa buhay, mga gano'n. Habang tumatanda ka, madami kang nalalaman, madami kang natututunan. Ganon. So, ano pa ang darating sa'yo? Three of Swords in reverse. Recovery, forgiveness. So, matututo ka na magpatawad. Recover ka na sa heartbreak. Emotional and physical healing. Repressing emotions. Self-love. Magkaroon ka na ng self-love. Or, more clarification with this. Yan ang meaning niya dito. Pero clarify ko yan. Para malaman natin kung ano ibig sabihin yan. Hindi yan dyan mabibisa kung ano yung nakalagay dyan. What's with the Three of Swords in reverse? Ex mo to na babalik sa'yo. See? Ex mong babalik yan sa'yo. Nabubuo kayo ng pamilya. Ex mo na babalik sa'yo para bubuo kayo ng pamilya. Si Hierophant. Yan ang darating sa'yo. Yan na ba yun? Yan na yun. Yung mapapangasawa mo, siya na yan. Si Hierophant. Siya na. Pag may message daw yan sa'yo, may paglalaban ka niyan. Kahit na mayroong mga humaharang, na may mga nagbo-block sa way niya, lalaban yan. Talagang ipaglalaban ka niyan. Dahil bubuo kayo ng pamilya. Siya na yan. Hindi yan mag-give up. Hindi yan magpatalo sa mga humaharang, sa mga hadlang, sa mga blockage, o sa mga nagbablock sa way niya towards you. Para bumuo kayo ng pamilya. Talagang lalaban yan siya. He will fight for you. Yung person na yan. So that you will be together and you will build your own family. Magkaanak kayo. May masaya kayo. Ganun lang dapat. Huwag magpadala kahit ginagawa pa ng witchcraft. Kahit may mga sinesend pa silang demonyo o may ginagawa nila ng bulong palpadangin. Huwag magpadala sa kanilang mga pangontrol at manipulation ng mga tao na yun. Stand firm. Stand still. Stand your ground. Kasi mga evil yung mga gustong mangontrol na yan, gustong manghalit. At yung mga nagcha-challenge na yan, mga foolish yan sila guys.
at evil. So, eto na lamang for collective reading. Ay, ano bang gusto sabihin sa'yo ni ex mo na to na babalik sa'yo ni Hierophant? Anong gusto sabihin sa'yo ni Hierophant din na ex mo na babalik sa'yo? Gusto niyang bubuo ng pamilya. I knew exactly what I was doing na pinaglalaban niya. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni Hierophant? So many things remind me of you. Madami ng bagay na nagpaparemind sa kanya sa'yo. Madaming nagpaparemind o madaming nagpapaalala sa kanya about sa'yo. Madami siya na nare-remind sa isipan niya. Kaya gusto kanyang mapangasawa. Kaya talaga pinaglalaban niya. Kung mayroong mga humaharang, nag-block, katulad ng mga ginagawa nilang palipad hangin, manipulation, witchcraft, or pag-sent ng demonyo, o kahit mga demonyo man yung maharang dyan. Ano ba yung maharang dyan sa person mo na parang binablock ka nila? Tao ba? Hindi. Mga demonyo yan, guys. Mga demonyo yan. Mga demonyo o mga evil forces pati. Ano yan? Mga fallen angels ba yan humaharang sa person mo? Fallen angels. So, see? Hindi basta-basta yung laban ng person mo. Pero, you are meant to be together, for sure. It's part of a divine plan. You will be together. So, yan. Malaban yung person mo. So, ito na lamang for collective reading.